Facing an adversity. Yan, okay. Habang ako ay nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, ay dumako sa aking isipan, sa aking puso, ang aralin na ito. No? Paano po ba harapin ang mga pagsubok sa buhay? Sino po sa inyo nakaranas na ng mga pagsubok sa buhay? Yung hindi magtaas, hindi tao. Okay? Hindi magtaas ng kamay, hindi po tao. Sino po sa atin na nakaranas na ng iba't ibang pagsubok sa buhay? Taas ang kamay. Ayan, okay. Kami, 2 kamay pa, pati paa, kasama. Okay, kasi talaga naman na ang mga pagsubok o itong tinatawag ng mga adversities ay nararanasan natin. Normal yan sa buhay ng tao, mapakristyano ka o hindi. Nakakaranas tayo ng pagsubok. Pero ang kagandahan nun, dapat malaman ng lahat sa atin ano ba yung dapat natin gawin kapag tayo ay humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Hindi kayo iiwanan ng Panginoon na hindi mo alam kung anong gagawin. Kaya ang Panginoon ay talagang dapat lang pasalamatan, dapat papurihan, dapat na sabi nga, let us love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Napaka-gracious po ng Panginoon. Punong-puno siya ng biyaya sa atin. Nararanasan po ba natin ang biyaya ng Panginoon? The grace of God in our lives? Ang sabi nga, if you will disown Him, He will disown you. If you will be unfaithful to Him, He will remain faithful to you. Because He cannot disown Himself. He is a really, real faithful God. All right. What to do when facing an adversity? Ano ang dapat gawin pag humaharap sa pagsubok? Okay, basahin po natin sa aklat po ni San Marcos, no? Mga talatang 35 hanggang 40. So basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Tuloy po natin. Si Jesus ay nasa hulihan. Basahin po natin. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Yan ang salita ng Panginoon. No? Alam ko na marami sa atin ay nakabasa na ito. Pero ang salita ng Diyos ay laging mayroong kapahayagan sa bawat isa sa atin. Ang unang-una po na aralin o lesson na nakita ko po dito kapag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok sa buhay, ay lagi natin tatandaan, maaasahan natin ang salita ng Diyos. We can always trust the Word of God. Doon po sa binasa natin sa Mark chapter 4, nagsalita ang Panginoon. Okay? Balik nga po natin sa verse 35, Kuya Kenneth. Okay? Kanina, yan. Kinagabihan, sinabi ni Jesus. So, doon ko nakuha yung lesson number 1. Sinabi ni Jesus. Sino po ang nagsalita? Ang Panginoong Jesus. Ako po ay naniniwala kapag sinabi ng Panginoon, sinabi niya. Kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Ang sabi ng Panginoon sa Book of Numbers, hindi siya tao na nagsisinungaling. Hindi siya anak ng tao na pabago-bago ang isip. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Ang sabi niya rin sa Isaiah chapter 55 verse 11, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan.
Hindi babalik sa akin ang aking salita na walang kabuluhan. Magaganap ang layunin kung paano ko ibinigay ang aking salita. Kaya kapag may binigay na salita ang Panginoon, tiyak maaasahan natin. God said it, I believe it, that settles it. Sinabi ng Panginoon, pinanampalatayanan ko, I rest my case. Alright? So mga kapatid, sa oras ng pagsubok, katulad nito, hindi naman alam ng mga disipulo na dadaan sila sa bagyo, sa gitna ng dagat. Pero pinaunahan na sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Meron ng pangako ang Panginoon, nandun pa lang sila sa kabila ng dagat, hindi pa sila tumatawid sa lawa, ay meron ng pangako ang Panginoon. Sabi niya, makakatawid tayo sa kabila ng lawa. He's saying, we will make it. You and I will make it to the end victoriously. Kung wala tayong salita ng Diyos sa pinangahawakan, maaaring hindi tayo makapagpatuloy sa buhay na to kapag tayo ay dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Yung iba, hindi lang po ulan, hindi lang ambon yung nararanasan sa buhay. Minsan hindi nga bagyo no? Mga tornado, tidal wave, tsunami, sabihin mo na, lahat ng, hindi lang yung ulan, baha, malakas na hangin. Ganyan. Pero habang ang mga tunay na ang mga tao na nananampalataya sa Panginoon ay mayroong pinagtitiwalaan o pinangahawakan na salita ng Diyos sa pangako ng Diyos sa buhay nila, sinasabi ng Panginoon sa atin, malalampasan mo lahat. Malalampasan mo lahat. Ang sabi ng Panginoon sa atin, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Hebrews chapter 13 verse 5, the Lord Jesus Christ said, I will never leave you, I will never forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kaya ang unang dapat nating gawin kapag tayo po, lagay natin sa lesson number 1, when we face adversities, trust in the Word of God at all times. Magtiwala sa salita ng Diyos sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Dahil ang salita ng Diyos ay tiyak na maaasahan po natin. Kayo po ba ay nagpapasalamat dahil iniwanan tayo ng Panginoon ng kanyang salita? Sino po sa inyo ang mayroong ganitong book sa inyong bahay? Alam niyo po ba na ngayon is National Bible Month, National Bible Week? At ini-encourage po ang lahat sa buong Pilipinas na magbasa ng Biblia. Natandaan nyo, na isang linggo, binigyan namin kayo ng Bible reading plan, the Bible in 1 year, di po ba? Hindi hikaya tayo ng Panginoon na magbasa at magbulay-bulay ng kanyang salita. Dahil ang mga katanungan sa buhay ay ang kasagutan ay nandito. Ang mga kagulumihan na nararanasan natin, matatagpuan mo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabila ay talim. Napakatalas po niyan. The Word of God is like a double-edged sword, piercing to the dividing of soul and spirits and of joints and marrow. Nakasulat po yan sa aklat ng Hebreo. Kaya mga kapatid, patuloy natin basahin. Patuloy natin pag-aralan. Patuloy nating himayin. Patuloy nating namnamin. Patuloy nating angkinin ang mga pangako at salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Nakakatiyak po tayo pag dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay at ang salita ng Diyos ang pinanghawakan mo, makakalagpas ka ng matagumpay. Number 2 na dapat nating tandaan sa ating pong pinag-aaralan. Number 2 lesson is this. Adversities come anytime. Walang pinipili yan na oras, no? Dumarating ang pagsubok kahit anong
oras. Kahit kasama mo si Lord. That's what I want to emphasize. Kasi kasama naman natin si Lord, hindi po ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. I will be with you always, even until the end of the age. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, know ye not that your body is a temple of the Holy Spirit? Ang sabi ni Jesus sa John 14:21 and 22, I and the Father is living in you. So God is with us, right? But even if God is with us, we are not exempted to face adversities. Hindi po tayo exempted. Yung mga disipulo, dun sa binasa po natin sa Mark chapter 4, kasama nila si Lord, right? Kasama nila sa bangka. Si Lord kasama natin sa bahay natin, tama po ba? Pero bakit kahit kasama natin si Lord sa bahay natin, nagkakaproblema tayo? Si Lord kasama natin sa trabaho natin, sa opisina natin, sa negosyo natin. Pero bakit kahit kasama natin si Lord, nakakaranas tayo ng adversities? Why po? Because all of us, I believe in my heart, no? Pinabayaan ng Panginoon na lumakad dito sa mundo na ito na hindi niya inalis yung mga pagsubok sa buhay para mapatunayan na sa kabila ng mga bagyo at unos at pagsubok sa buhay, habang kasama natin ang Panginoon, magtatagumpay tayo. Ang Panginoon kasama nila. Pero ang nakita natin doon na lesson doon, they are fishermen, di ba? Sila ay mga magagaling na mga mangingisda. Pag pinag-usapan po ang lawa, ang dagat, ang alon, they know. They are so experienced. No? Meron silang karanasan dyan. Pagka parang, ko lang, nasa isip ko lang. O sabi siguro nila, Lord, sige, sabi mo, tatawid tayo doon, ha? Binigyan nila ng unan si Lord sa likod. Lord, relax ka lang dyan. No? Tulog ka lang. Lord, rest ka lang dyan, Lord. Kami bahala sa'yo. We are great fishermen. No? Sagwan sila. Confident sila sa buhay nila. Si Lord naman, relax na relax talaga. No? Ano nakita niyo doon, mga kapatid? Ano nakita niyo yung lesson doon? Huwag tayong overconfident sa lahat ng kalakasan na meron tayo at sa dunong natin, sa mga expertise natin. Amen? Parang nasabi, Lord, okay lang. We don't need you. You need us. We don't need you. You need us this time. Because you're a carpenter, we are fishermen. No? Forte namin to, Lord. Pero kapag ganun po, no, katulad ni King David, no, in the Old Testament, previously King David so trusting the Lord in everything. Before King David became famous, wala siyang ginawa kundi magtiwala sa Panginoon. Natalo niya nga yung higante sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Pero dumating sa buhay ni King David na pinabilang niya yung dami ng lakas, sandatahang lakas na meron sila. No, yung mga kawal, pinabilang niya. Ano nangyari po doon, mga kapatid? Ano nangyari po doon? The Lord was not pleased. And there was an angel who came down, no? Na there were so many casualties. Not until nagkaroon ng offering na stop yung plague. Why? Because ang gusto ng Panginoon sa atin, sa Kanya tayo magtitiwala. Kahit na meron na tayo ng ganitong karunungan, ganitong klaseng dami ng kayamanan, o meron ganitong kakayanan, papatunayan at papatunayan ng Panginoon, kung wala ako sa buhay mo, wala kang magagawa. Meron tayo mga nakikilala na mga maraming kakayanan sa buhay. Ibig sabihin, kayang gumastos ng malalaking mga halaga. Pero kahit may malaking halaga o meron silang kakayanan na nagumastos, hindi kaya ng dami ng pera nila yung kalagayan ng buhay na meron sila, na ang Diyos lang ang may kakayanan gumawa ng himala. Kaya po, mga kapatid, no, maging alisto po tayo, no, sa buhay po natin, kasi po,
ang pagsubok, dumadating yan sa kahit na anong oras. Pero ang sabi ng Panginoon, kasi ganito sabi ng Lord, John chapter 16 verse 33, sa mundong ito, you will have many troubles. And that's a reality. If you open your Bible in John chapter 16 verse 33, sabi ni Lord Jesus, in this world, you will face many troubles, many trials, maraming pagsubok dito sa mundong ito. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa inyo, magalak kayo dahil napagtagumpayan ko na ito. Be of good cheer because I have overcome the world. Kaya mapapalad po yung mga tao na mayroong Panginoon sa buhay nila. Dahil ang totoo, pag dumating ang mabibigat na pagsubok sa buhay, di mo kaya. Hindi natin talaga kaya sa sarili nating kakayanan. Pero kapag nandyan ang Panginoon, malalampasan natin ang matagumpay. Oh, lesson number 3, mga kapatid. Lesson number 3. Okay? Ano dapat gawin when you face adversities in life? Call upon the Lord in times of adversity. Call upon the Lord. Kailangan po natin manalangin sa Panginoon sa oras ng pagsubok. Balik po tayo doon sa Mark chapter 4. Yung unang unang verse, no? Hindi, sa susunod, 38 na. Yan. Si Jesus ay nasa huli ng bangka, natutulog at nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Anong ginawa nila? Tumawag sa Panginoon. Sabi ng Roma 10:13, call upon the name of the Lord and you will be saved. Sinong tatawagan mo kapag malulunod ka na sa dami ng problema? Call a friend? Call somebody which you can talk to? Okay po yun. Hindi ko po sinasabi na hindi po okay yun. Subalit, walang iba talaga na dapat na una nating tawagan. Kundi yung telephone number ni Lord. Na, JER 333. Okay, alam niyo yung telephone number ni Lord? JER 333. Jeremiah 33 verse 3. Isa sa mga paborito kong pangako ng Panginoon. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Napakaganda pong pangako ng Panginoon. Alam niyo po, si Jeremiah is a weeping prophet. How many of you knows that Jeremiah is a weeping prophet? Kaya yung kotse namin dati, segue lang tayo ng konti. Yung kotse namin dati, unang-unang kotse namin, first car namin, ang tawag pinangalanan ni Pastora, namin dalawa, na Jeremiah. Okay? Ano yun, Mitsubishi Lancer 1981 model, yung backslide. Yung nakikita niyo sa mga pelikula ngayon kapag merong mga action. Kasi So we bought it. And we love it. Jeremiah. Hindi po yung nag-o-overheat yung yung makina noon. Ang nag-o-overheat yung mga tao sa loob kasi weeping prophet kasi sinabi. Anyways, naisip ko lang yung Jeremiah. Jeremiah is a weeping prophet. So, sa kanya, si Jeremiah, lagi siya iyak na iyak kasi sa kalagayan ng Israel. No? Basta, ang role niya nung siya'y nabubuhay is talagang managhoy. Siya rin na sumulat ng panaghoy nung Lamentations. Lagi siya nananaghoy. Na kahit siguro maganda na yung pangako, may promise na maganda, nakakatawa na, iiyak pa rin siya. Si bawal siyang tumawa kasi tawag sa kanya, weeping prophet. Okay? So, biro lang ako sa inyo. Okay. So, itong si Jeremiah, sabi ng Panginoon sa kanya, sa kalagitnaan ng mga panagoy niya at sa mga nangyayari sa Israel, ang ganda. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Isn't it a great privilege that the Lord Almighty has given you the assurance,
call unto me. That's a privilege. Isn't it a privilege? Hindi ba napakagandang revelasyon na ito, kapahayagan ng Lord sa atin? Anak, binibigyan kita ng pribileyo. Call unto me. Parang, di ba, isang tao na nagbibigay siya ng assurance. Pag may problema ka, tawagan mo lang ako. Hindi ba ang gandang pakinggan nun? Okay ba yun, mga kapatid? Ito yung calling card ko, ha? Meron bang naggana na sa inyo? Brad, ito calling card ko. Anytime na magka-problema ka, tawagan mo lang ako. Mga kapatid, tao pa lang yung nagbigay sa'yo ng ganon, meron ka ng kapanatagan. Meron pala ako matatawaga pag nawalan ako ng pera, pag may problema ako, tao pa lang. Ito mga kapatid, Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng pribileyo. Mga anak, pag may trouble kayo, call unto me. Call unto me. Laging bukas ang aking linya. Hindi yung pag tumawag ka, no? The number you dial cannot be reached. Hindi pwedeng cannot be reached si Lord kasi reach si Lord eh. Kaya kung yung tinatawagan nyo, nagsasabi reach sila, pas tinawagan nyo, the number you dial cannot be reached. Hindi totoong reach yun. Diba? Seryoso ba kayo? Okay. Minsan nagpapatawa rin yung pastor. Okay. Hindi lahat ng komedyante nasa TV, minsan pastor din. Parang hindi lahat ng gwapo artista, minsan pastor din. Tumawa kayo. Tumawa kayo, di ba? So, minsan kasi may meeting kami ng mga pastor minsan, no? Mga pastor, mga hindi kilalang pastor. Sila Pastor Hiram, sila pastor. May meeting kami, biro-biroan. Sabi ni Pastor Hiram, ako, pastor ng mga artista. Sabi ni Pastor Hiram, ako, napapagkamalang artista. Para ganun eh, no? Ako naman sabi ko, ako, hindi lahat na nag-aartista, gwapo. Nagpapastor din. So, kanya-kanya yan eh. Anyways, kasi pag si Jeremiah pinag-usapan natin, mag-whip talaga tayo. Pero ang pangako ng Panginoon sa kanya, call unto me, and I will answer thee. Ang una pribileyo, binigyan ka ng Panginoon ng pribileyo tumawag sa Kanya. At anong pangako niya? And I will answer thee. Meron siyang katiyakan sa iyo. Pag tumawag ka sa Kanya, sasagutin ka niya. Katulad ng sinabi niya sa Matthew chapter 7 verse 7, si Jesus sa New Testament, ask and it shall be given unto you. Ask and it shall be given unto you. Ano sabi ni Santiago sa Santiago chapter 4 verse 2? You do not receive because you do not ask. Hindi ba napakaganda niyan? Sabi sa John 16:24, ask in my until now you do not ask anything in my name. Ask and you shall receive so that your joy may be full. Mga kapatid. Tapos bigla ko napakinggan yung nariyan siya, pag-asa may mabubuwal, nariyan siya, panatag kang nakasandal, nariyan siya, sinlapit lamang ng dasal, ika'y minamahal ng may kapal. Alam niyo ba yung kanta na yan? Kami na lang nakakalam. Brother Edwin, tayo na lang yata nakakaalam niyo. Mga papurisong yan, napakagandang mga papurisong. Ang sarap sa tenga, sarap pakinggan ng mga Tagalog. No? Kaya Tagalog yung ngayon eh. Gusto ko maging Tagalog tayo. Pasensya na, Brother Fadi ha. Alam ko, Pilipino ka na eh. Okay? Paki-interpret na lang po. So, mga kapatid, no, ang nakita ko po dito sa pagtawag sa Panginoon ay talagang pag na-realize mo, yes, there is a God. There is a God that promised that those who call upon His name shall be saved. Those who call upon His name shall be delivered. Napaka-powerful po ng name ni Jesus. Sometimes I had a dream, I was being choked by in my dream, it's like, ako nga pala, Tagalog tayo. Sorry. Ulit. Minsan, ako po ay natulog. At nung ako'y natutulog na,
At siguro mga 5 minuto pa lang, alam niyo yon na sa pagitan ka ng matutulog ka at gising ka pa. Sino naka-experience na, no? Yung pagpikit mo, feeling mo tulog ka na, pero feeling mo gising ka pa. Yes. Ibig sabihin nun, hindi ka talaga tulog. Hindi. So, tulog ako, pero dahil madilim yung kwarto, biglang naramdaman ko, doon sa panaginip ko, merong sumasakal sa akin at hindi ako makahinga. At galaw ako ng galaw, hindi ako makakilos, at lalong humihigpit yung pagsakal sa akin. At ako ay, sa isip ko, gising na yung diwa ko, pero hindi ako makakilos. No? Biglang naisip ko, or somehow, merong tinig na nagsabi sa akin, sabihin mo yung pangalan na Jesus. Jesus. So pinilit ko na isigaw yung pangalan na Jesus. Pero kada isisigaw yung pangalan na Jesus, kasi call upon the name of the Lord eh. Diba? Pinipigilan niya ako, parang sa panaginip ko, tinatakpan yung bibig ko. Pero nakabuelo ako at naisigaw ko at nabigkas ko ng buong pananampalataya yung pangalan na Jesus. Nung masabi ko po yun, natanggal po yung kamay ng sumasakal sa, nagising na po ako, nahimasmasan po ako. At ako po ay nanalangin. Sabi ko, makapangyarihan pala talaga ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. The name of Jesus is powerful. If you call upon the name of Jesus, you will be saved. Kaya nga pag kinakanta natin, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Mga kapatid, wala po tayong ibang tatawagan kundi ang makapangyarihang pangalan na yan. Proverbs, in the book of Proverbs, it says there, Proverbs 18:10, it says there, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe. Ang pangalan ng Panginoon, matibay na moog. Kapag ang matutuwid ay lumapit, pumunta doon sa pangapangyarihang pangalan ng Panginoon, tayo ay ligtas. Kaya anong dapat natin gawin kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok? Call upon the Lord. Call upon the Lord. It is 100% proven and tested. Hindi ipapaya ng Panginoon ang pangalan niya. When King Jehoshaphat and the tribe of Judah faced a great adversity as a nation, 3 big nations will kill them in the book of 2 Chronicles, chapter 20. Nung hindi na nila alam ang gagawin nila, si Jehoshaphat po ay nanalangin at ang sabi niya kay Yahweh, Lord, we do not know what to do, but our eyes are upon you. Tapos minention ni Jehoshaphat yung mga promises ng Panginoon sa Israel. Sa kanila, Lord, sinabi mo, kapag dadaan kami sa mga ganitong pagsubok, lalapit lamang kami sa inyo, ganito, ganyan, ganyan. Ni-remind ni Jehoshaphat si Lord sa mga pangako niya. Kaya ganun din po tayo kapag nananalangin. Mga kapatid, meron kang mga salita ng Panginoon na pinangahawakan na babanggitin mo sa Kanya. Ang sabi, Lord, ang sabi niyo po, di po ba? Alam niyo, ang dami pong mga helpful verses for every need. Maganda, meron po kayo nun. Meron mga ganon sa likod ng Bible sometimes, di ba? Where to find verses when you have no money. Where to find verses when you are broken-hearted. Where to find verses when you are angry. Di ba? Where to find verses when you are tempted. So may mga verses, kunin niyo yun. Tapos pag nananalangin kayo, no? Halimbawa, walang-wala. Huwag naman walang-wala. Kasi hindi tayo member ng www.nomoney.com. No? In www, walang-wala ang wallet. Okay, so hindi tayo member noon, mga kapatid. Pero kung dumadaan man tayo
sa mga pagkakataon na nasusubok tayo sa pamamagitan ng mga financial material na bagay, may sagot din ng Panginoon. Buksan mo sa Filipos 4:19, iharap mo sa Panginoon, Panginoon, wala po kaming pambayad. Andiyan na po si Judith sa gate. Andiyan na po si Jonah sa gate. Ano yung Judith? Judith na, yung kuryente. Wala ka pang pambayad. Judith ba? Okay. Yung Jonah, no? Lalo na pag nandiyan si Brother Bill. Yung Bill nasa gate. Okay. So, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sinabi niyo po sa Filipos 4:19, sinabi niyo po, and you, my God, shall supply all my needs. Lord, need ko to. Need po namin to. At sinabi mo, Lord, you will supply all our need according to your riches in glory by Christ Jesus. Not according dun sa laman ng bangko ko. Not according to the economic condition of this world, but according to your riches in glory na hindi nauubusan ng kayamanan sa iyong kalawalatian. Sinabi mo yan, Panginoon. Pag ginawa natin yung sasabihin ng Lord sa atin, yes, that's my word. And I am a faithful God who honors my word. That's how we call upon the Lord. Kaya if you want the Lord to listen to your prayer, remind Him of His word. Hindi makakalimutin ng Lord. Ang gusto lang ng Panginoon, alam ng anak niya kung anong pangako niya sa atin. Kasi kapag alam mong pangako niya sa iyo, ibig sabihin, mahal mo yung salita niya. Pinahalagahan mo yung salita niya. Meron kang relasyon sa Kanya. Kaya kapag tumawag tayo sa Panginoon, mabisa. Kasi binalik natin sa Kanya yung Kanyang mga pangako. Kaya sa oras po ng pagsubok, anong dapat pong gawin? Manalangin. Manalangin. Call upon the name of the Lord. Call unto me and I will answer you and show you, ito yung pangatlong pribileyo, I will show you great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33 verse 3. I will show you. Pag sinabing, I will show you great and mighty things which thou knowest not, it speaks of miracles. Supernatural. Pag sinabing, things you do not know, ibig sabihin ng things you cannot do, that only I can do. Marami tayong bagay na hindi natin kayang gawin, pero kayang gawin ng Panginoon. At ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na kung saan walang imposible sa Kanya. Lahat ng imposible sa tao ay posibleng lahat sa Diyos. Kayo po ba naranasan niyo na ang kapangyarihan ng Diyos na ito sa inyong buhay? Naranasan niyo na ba kung paano ipakita ng Lord sa inyo na, yes, I am a supernatural God. And I am your daddy. No? And I will contend with those who contend with you and I will save your children. Kami po, sa pamilya namin, no, ganito lang kami, nakikita nyo lang kami na maayos, nakangiti. No? Pero alam niyo mga kapatid, gustong-gusto ko yung kanta ni They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who keeps me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside his armor, the warrior is a child. We are facing so much adversities and troubles in life, but nobody knows. Nobody knows that kung sino yung hiding place. Pero sinasabi ko po sa inyo to mga kapatid para kayo ma-encourage. We are not exempted of these adversities. But whenever we call on the Lord, whenever we run on the Lord, nandun kami nakakatagpo ng safety, ng protection, ng peace. Kung hindi ang ginawa ng Panginoon, you will not see this pastor preaching before you today on this January 28,
2024. The Lord moved mightily in our lives. And we are blessed. Let's all arise. Because we call upon the name of the Lord. So, may this lesson be an encouragement to each and every one of us. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, don't give up. Pwede niyo bang sabihin sa katabi niyo, don't give up? Ha? Sabi ni Chris Christian sa kanta niya, don't give up, don't give in, give it all to Him. For He cares so much more than you know. When it seems... Ang ganda ho, mga kapatid. Napakaganda po. No? Kaya, ito po, mga kapatid. Number 1, magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, maaasahan. Pangalawa, tandaan natin, andyan lang ang pagsubok. Dumadating yan kahit anong oras. Pero, ang number 3, kailangan mo lang tumawag sa Panginoon. Manalangin. Call upon the name of the Lord. Let's pray. Father God, we just want to thank you, Lord God, for your message in Mark chapter 4, beginning verse 35 to 40. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang iyong salita na amin pong napag-usapan, ang mga halimbawa, ang mga illustrations, O Lord God, ay matandaan ng bawat sa amin. Upang sa oras na kami ay dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, alam namin kung anong gagawin namin. Unang-una sa lahat, wala kaming ibang sandigan, kundi ang iyong makapangyarihan salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na makapangyarihan. Salamat po sa iyong salita na buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, sabi ni Apostle Peter, saan kami pupunta? You have the words of eternal life. And your word is spirit and life, Lord Jesus. Thank you, Lord. Your word is not just written in this book. Your word is alive in our lives. Salamat po, Panginoon. Your word is true. And your word is truth. And your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Thank you, Lord, that if we keep your word, if we treasure your word in our hearts, sinabi ng Psalm 119 verse 11, if I will hide your word have I hidden in my heart, that I might not sin against thee. Lord, salamat po. Ang iyong salita, ang salamin, kung saan nakikita namin ang aming sarili, ang kalagayan namin. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita. Lord, ang dalangin ko sa bawat isang nandito, di man sila nakakaranas ng adversity, pero ang sabi nga sa pinag-aaralan na namin, hindi kami exempted dito. Maalala naming lahat na magtiwala sa iyong salita. Kaya himukin niyo po kami, encourage niyo kaming lahat na magbigay ng panahon, basahin ang iyong salita, pagbulay-bulayin ang iyong salita, angkinin ang iyong mga pangako, lumago sa pananampalataya dahil sa iyong biyaya sa pagkakilala sa inyo sa pamagitan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin din po namin, O Diyos, ay matutong manalangin ng tama ang iyong mga anak. Yung panalangin na naaayon sa iyong salita. At kami naniniwala at nananampalataya ang iyong salita na sinabi mo, if we call upon you, Lord, you will answer us. And you will show us great and mighty things which we do not know. Thank you for blessing your people today, O God. Thank you for blessing your people today. Mga kapatid, bago ako magwakas, nais ko lamang po kayong sabihan bilang pangwakas na pananalita. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. The God who created us loves us so much. God, our Creator, who created the heavens and the earth, who created you and me, He loves us so much. Mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil sa pag-ibig niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para mamatay sa krus ng Kalbaryo, bayaran natin mga kasalanan. Upang kung tayo ay mananampalataya kay Lord Jesus, na siya ang Savior, ang Lord and God, siya yung Lamb of God who takes away the sins of the world, that He died on the cross for us. Ang sabi ng John 3:16,
you will not perish, but you will have eternal life. Eternal life. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero ang truth is, makasalanan tayo. For all have sinned and fall short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. Lahat tayo. Para tayo mga tupang ligaw na nagkalat. Hindi natin alam kung anong gagawin natin, kung saan tayo patungo. Yan ang truth. Because of our sins, napahiwalay tayo sa Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, siya rin ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Jesus Christ died on the cross for our sins. Kaya ang sabi ni Jesus, come to me, because I am the way, the truth, and the life. And no man can come to God, to the Father, except through me. Ano lamang ang dapat natin gawin? Let us receive Jesus in our lives. Let us believe on His name. Let us receive Jesus. Accept Him as your Lord, Savior, and God. So let us pray. Let us pray. Yumuko tayo pumikit, taas po natin ating kanang kamay. Sumunod kayo sa panalangin ito na parang kayo mismo na nanalangin. Sabihin nyo, Father God in heaven, thank you so much for your love to me. Thank you for giving your Son Jesus to die on the cross for my sins. I believe in Jesus. I believe He is my Savior. I believe Jesus is my Lord. Jesus is my God. Father God, forgive me from all my sins. Wash me by the blood of the Lord Jesus. And right now, I receive Jesus Christ in my life, in my heart, to be my Lord, my Savior, and my God. And I believe I am forgiven. I am saved. I am born again. In Jesus' name, Amen. Kung nanalangin kayo ng panalangin yan, sumunod kayo sa akin. Congratulations. Congratulations. I pray that the Holy Spirit will convict your hearts and give you this assurance that you have been redeemed by the blood of the Lamb. Mararamdaman po natin yan. Yung Holy Spirit sa buhay po natin. You will know and you will know and you will know that you are saved. You will know that something happened in your lives. Kaya, rejoice! God is with us.